Noong unang panahon, may isang mabuting hari sa Yuda na ang pangalan ay Hezekiah. Hindi siya tulad ng ibang hari. Si Hezekiah ay sumusunod sa Diyos. Sinisira niya ang mga Diyos-Diyosan at ibinalik ang pagsamba sa tunay na Diyos ng Israel. Ngunit dumating ang panahon ng pagsubok. Isang makapangyarihang hari ang umatake sa maraming bansa. Ang pangalan niya ay Sennacherib, hari ng Assyria. Walang kaharian ang nakakatakas sa kanyang hukbo. Isa-isa niyang pinababagsak ang mga lungsod. At dumating na nga ang araw na pinalibutan ng hukbo ng Assyria ang Jerusalem, ang lungsod ng Juda. Nagpadala si Haring Sennacherib ng kanyang opisyal na si Rabshakeh para takutin ang mga tao ng Jerusalem. Sumigaw si Rabshakeh mula sa labas ng pader. Huwag kayong maniwala kay Hezekiah. Hindi kayo maililigtas ng inyong Diyos. May nailigtas ba ang ibang mga Diyos sa kamay ng hari ng Assyria? At pinagtatawanan nila ang Diyos ng Israel. Kasabay nito, tinakot nila ang mga tao. Kung hindi kayo susuko, mamamatay kayo sa gutom at uhaw. Tahimik lang ang mga tao. Walang sumagot dahil iniutos ni Haring Hezekiah na huwag silang magsalita. Nang marinig ni Haring Hezekiah ang pananakot, pinunit niya ang kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Pumasok siya sa templo ng Diyos at nanalangin. O Diyos na buhay, ikaw lamang ang tunay na Diyos. Nakikita mo ang pananakot ng hari ng Assyria. Iligtas mo po kami upang malaman ng lahat na ikaw ang Panginoon. Hindi umasa si Haring Hezekiah sa lakas ng kanilang hukbo. Hindi rin siya umasa sa sandata, bagkus sa Diyos siya umasa. At nagpadala ang Diyos ng mensahe sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Sinabi nito, "Huwag kang matakot, Hezekiah. Hindi makakapasok sa lungsod ang hari ng Assyria. Hindi siya makapapana. Hindi siya makakaakyat sa pader. Uuwi siyang bigo." Ito ay isang pangako mula sa Diyos. Ngunit sa mata ng tao, ito ay imposibleng mangyari. Isang gabi, habang natutulog ang hukbo ng Assyria, nagpadala ang Diyos ng isang anghel. Sa isang gabi lamang, 185,000 sundalo ng Assyria ang namatay. Kinabukasan, nagising ang mga natirang sundalo at nakita nila ang kanilang mga kasama na wala ng mga buhay. Nang mabalitaan ito ni Haring Sennacherib, siya ay labis na natakot at tumakas pauwi patungong Assyria. Bumalik si Haring Sennacherib sa kanyang bansa. Isang araw, habang siya ay sumasamba sa kanyang Diyos sa templo, pinatay siya ng sarili niyang mga anak. At ganito nagwakas ang Haring Sennacherib na minsang nanakot sa bayan ng Diyos. Ang buhay ni Haring Hezekiah ay kwento ng pananampalataya sa gitna ng krisis. Ito ay panalangin sa oras ng takot at pagpapakumbaba sa gitna ng tagumpay. Minsan sa buhay, darating ang sandali na parang napapaligiran ka ng problema. May mga banta sa labas, may mga takot sa loob ng iyong puso, at may sakit na hindi mo maintindihan kung bakit ito nangyayari. Ganito ang naranasan ni Haring Hezekiah nang bantaan ng kanyang kaharian. Hindi siya nagmataas, hindi siya nagpalakas. Bagkus, dinala niya ang sulat ng kaaway sa templo at inilapag iyon sa harap ng Diyos, na parang sinasabi niya, "Panginoon, hindi ko po ito kaya. Ikaw na po ang bahala." Ang tunay na lakas ay hindi kawalan ng luha, kundi ang pagdadala ng ating kahinaan sa Diyos. Kapag pakiramdam natin na wala na tayong magagawa, sa kwentong ito ay ipinapaalala sa atin na sa gitna ng krisis, manatiling manalangin. Sa gitna ng sakit, magtiwala tayo sa itaas. At sa gitna ng tagumpay, manatiling mapagkumbaba. Dahil hindi ang lakas natin ang magliligtas sa atin, kundi ang makapangyarihang Diyos na ating tinatakbuhan. At ito rin ay nakasulat sa libro ng 2 Kronika, Kabanata 32, talata 7-8. Magpakalakas kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob sa harap ng hari ng Assyria, sapagkat ang kasama natin ay higit kaysa nasa kanya. Ito ay nagpapaalala na ang ating lakas ng loob at tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Mga katagumpay, naway marami kayong napulot na aral sa ating kwento. Bago ka umalis, i-comment mo naman sa ibaba kung ano ang natutunan mo sa kwentong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa, huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga kwento ng tagumpay.
Maraming salamat sa panonood. Dalangin ko na patuloy kang pagpalain ng Diyos.